Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga dapat nating pakaabangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa akin channel ay baka naman pwede akong makahingi ng isang like, share at subscribe. Dahil sa ginawang ito ni Mando ay magiging palpak na naman ang operasyon ni Rigor. Kung ano ang bagay na ito ay sabay-sabay nating alamin sa dulo ng bidyong ito. Gustong-gusto nang ilagay ni Ponggay sa kanyang mga kamay ang hustisya sa pagkamatay ng kanyang amang si Mauro. Ngayon mas lalo niyang naiintindihan si Tanggol sa mga ipinapakipaglaban nito. Malinaw na sa kanya na hindi lahat ng tama sa mata ng taong bayan ay totoo. Isang buhay na patunay kagaya ng mga ginagawa ng mga gerero. Sa pagdating ng kapulisan sa insidente ay agad ngang nalaman na sumugod ang mga Red Phoenix sa kanila at napatay pa nga itong si Mauro. Nakarating ito kay Roberto at naisip niya na nagkaroon na hindi pagkakaunawaan sina Mauro at Red Phoenix at ang kanyang kasosyo sa negosyo. Ngunit hindi niya ito papaalam sa mga kapulisan dahil lihim niyang ang tauhan itong si Mauro pati na ang mga Red Phoenix. Walang sino man ang makakaalam patungkol sa pagtatraidor ni Mauro sa kanya. Dahil wala na nga ang mga batang tondo at si Lucio naman ay hawak na ni Tanggol ngayon. Sa kabilang banda, hindi na rin makakapayag si Tinding na hindi mailabas ang lahat ng baho ng mga gerero kaya namang kinakailangan niyang lapitan itong si Tanggol sa pamamagitan ng nanay ni Enteng. Inakala nilang hindi sila nasundan ngunit mautak si Rigor at alam niya na agad na walang ibang lalapitan itong si Tinding kundi si Tanggol. Kaya hindi siya nagkamali matapos nilang sundan ni Mando si Tinding kasama nga itong si Roda hanggang sa mapunta sa hideout ni Tanggol. Agad nagpatawag ng backup si Rigor ngunit sinabi ni Mando na baka madamay daw si Aling Tinding. Matapang at galit na sinabi ni Rigor na wala siyang pakialam at kung tutuusin dapat din daw makulong itong si Tinding at mga kasamahan nito dahil sa pagkukubli ng mga kriminal na pinaghahanap ng gobyerno at kapulisan. Sa pagkikita naman na maglola ay agad namang niyakap ni Tinding si Tanggol. Nagtanong si Tanggol na baka nasundan sila ngunit siniguro ni Tinding na wala umano dahil maingat silang pumunta doon. Habang si Lucio naman ay bihag na ni Tanggol. Pinaubaya muna ni Tanggol kay Ramon si Lucio basta't wag daw itong papatayin dahil siya nga ang natitira nilang alas laban sa mga gerero. Inakala naman ni Lucio na maiisa niya si Ramon at humingi siya ng tawad sa kanyang mga nagawa kay Ramon. Nagawa niya lang daw ito dahil utos ng mga gerero. Magbabago na umano siya para maisiwalat ang mga baho ng mga ito. Ang hindi niya alam kung tuso siya ay mas tuso nga itong si Ramon. Aniyan ni Ramon. Kahit anong sabihin ni Lucio ay hindi niya ito paniniwalaan dahil alam niyang halang na ang bitukan nito. Balikan natin si Rigor kung saan nagadalawang isip na itong si Mando sa mga ikinikilos ni Rigor. Alam ni Mando na posibleng nasa loob ng hideout si Marites at alam niya nga pwedeng madamay ito kung sakali, pati nga itong si Aling Tinding. Kaya namang gumawa siya ng paraan at sinabi niyang kay Rigor na hindi nito nahalata na maghahanap pa siya ng ibang lugar na pwede nilang lusutan sakaling dumating ang kanilang mga backup. Pumayag naman si Rigor kaya agad na nakarating si Mando sa loob. Sa kanyang pagdating ay nagulat si Tinding, Marites at Tanggol. Dali-dali niyang ibinulong sa mga ito na nasundan sila ni Rigor at kinakailangan nilang tumakas bago pa dumating ang kanyang mga kasamahan. Kaya naman agad silang gumawa ng paraan nang hindi nalalaman ni Rigor. Nagpasalamat muli si Tanggol at Tess kay Mando dahil sa tulong nito. Agad na bumalik si Mando upang hindi mahalata ni Rigor. Hindi na nga makapaghantay pa itong si Rigor at gustong-gusto niyang sumugod sa mga oras na yon. At alam ni Mando na papatakas pa lang nga si Tanggol. Kaya naman sinabi niya kay Rigor, delikado at baka madehado pa sila. Hintayin na lang daw nila ang mga kasamahan nila. Sa pagkakataong ito ay tuluyang kayang makakatakas si Tanggol bago dumating ang kapulisan na tinawag ni Rigor o mapapasabak muli sila sa mas malaking laban na ito. Yan ang pakatutukan natin at pakakaabangan. Ito lang sa numero 1 teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.